Bagong lahat, luma muna. Ito yung mga nag-fail na duo or trio sa NBA. Either nagkaroon ng issue, injuries, chemistry, physics, or kahit anong naging dahilan kung bakit hindi naging maganda ang resulta ng kanilang run. Ang una doon si Kevin Durant. Dapat nakita niya na to kay Russell Westbrook at hindi niya na sinundan. Si Kevin Durant, last stint niya sa Golden State 2019. Nagbuo siya ng super team sa Brooklyn kasama si Kyrie at si James Harden. Bago kasi mag-umpisa yun, sinabi ng disaster ang mangyayari sa Nets kapag nagsama yung tatlo. Si Kyrie, Harden at si Kevin Durant. Number 1 player sila ng mga top team. Si KD galing Golden State, si Kyrie galing Celtics, si James Harden galing Houston. Sila yung isa sa best player ng isa sa best team. Kumpara dati sa nangyari sa Cleveland, si Kyrie at si Kevin Love ang best player ng isa sa mga worst team. Yung bumalik sa Cleveland, yung number 1 player ng isa sa best team, si LeBron. Nangyari na rin kasi yun sa Miami Heat. Si LeBron ang best player ng best team. Si Dwayne Wade ang best player naman ng isa sa worst team nun. Si Chris Bosh ang isa sa best player ng isa sa worst team. So hindi pa rin pasok dun kay Kevin Durant. Sinundan pa na yung tatlong player na yon meron ding mga ego. Tapos yung drama pa ni Kyrie sa Brooklyn na nagkakaproblema na ang Nets. May total silang 16 games na nakalaro na magkakasama. 13-3 record. Maganda sana yon kung nagtuloy-tuloy. At kung hindi lang pandemic nangyari or nabuo yung Big 3 ni KD sa Nets. May record pa ang Brooklyn na 80-44 kapag si James Harden yung naglalaro. Nagkaroon ng bad timing sa pagsasama ng tatlo. Isa pa, na-traitor pa si Kevin Durant nun dahil siya ang unang pumirma ng kontrata sa Nets. Inaasahan kasi niyang pipirma din yung dalawa. Nag-iintay lang na magpalaki ng kontrata. Nang magkaroon ng pagkakataon si James Harden, umexit agad papuntang Philadelphia. Si Kyrie naman nauna ding umalis dito kay Kevin Durant ay mas nauna pa si KD na mag-request ng trade paalis ng Brooklyn. Dahil sa pagpirma ni KD ng kontrata, naging mas mahirap siyang i-trade paalis ng Nets dahil malaki ang magiging kapalit. Nung malipat naman si Kevin Durant sa Phoenix Suns, number 1 player siya ng isa pa rin sa best team sa East. Tapos lumipat siya sa merong best player sa isa sa best team ang Suns bago din nalipat yung isang best player sa isang worst team, si Bradley Beal. Willing gumastos noon ang bagong team owner ng Suns para lang makapag-champion. Bad timing na naman si Kevin Durant dahil after dumating ni Beal or pagka-trade ni Bradley Beal sa Suns, nag-implement ng bagong rule or in-apply yung bagong collective bargain agreement base sa second tax apron. Kaya masamang pagkakataon na naman kay Kevin Durant dahil merong pang bayad ang team owner ng Suns kaso lang na-restrict pa rin sila sa pagkuha ng player. Ang yumari talaga kay Kevin Durant nun sa second year niya sa Suns nung makuha nila si Bradley Beal ay si CJ McCollum dahil siya ang president ng Player Association ng NBA. Siya ang isa sa mga boboto or mag-a-approve sa binibigay na kasunduan sa pagitan ng player at ng liga. Kaya nga ngayon galit na galit si Draymond Green kasi nawala di umano ang excitement sa free agency dahil sa second tax apron na inaprobahan ni CJ McCollum. Hindi makakuha ng magagandang player or hindi makakuha ng magandang kontrata yung mga player. Naging balanse naman siguro yung liga ngayon. Kaso nga lang nayari si Kevin Durant dahil na-timingan siya nun bago implement yung rule. So may bagong team si Kevin Durant ngayon ang Houston. Naiwan ang best player ng isa sa best team doon, si Sengun. Ngayon naman baliktad. Si Kevin Durant ang best player ng isang worst team. Baka naman maiba ngayon ang direksyon para kay KD. So dapat dito natuto si Kevin Durant sa nangyari kina Westbrook, Paul George at Carmelo Anthony. Nagsama yung tatlo na yon sa pagiging second best player kasi ni Westbrook. Siya ang naging best player ng isa sa best team din naman dahil nakapag-playoffs noon ng Thunder, nag-MVP pa siya. Sinunda ng best player din sa isa sa best team sa East, si Paul George. Sumunod din yung isang best player sa isang worst team dati, ang Knicks, si Carmelo Anthony. Plus may dala pa siyang malaking ego. Ang pinagkaiba nga lang ng trio na to kumpara sa triyong binuo ni Kevin Durant, nakapaglaro silang tatlo ng 78 games sa isang season. Noong 2018, umabot pa sila bilang number 4 sa West. At least maganda yung record nila kumpara kay Kevin Durant dahil nakalaro sila ng mas maraming games na magkakasama.
Nilaglag nga lang ng Utah Jazz sa first round na ang best player pa ng Jazz nun si Donovan Mitchell, isang rookie. Kaya di umano nag-fail yung trio ni na Carmelo, Paul George at itong si Westbrook noong 2018 sa Thunder dahil sa malaking igong dala ni Carmelo Anthony. Hindi siya pumayag na maging 6-man. Ay nun mas better na magkasama si Westbrook at si Paul George dahil si PG nasa MVP candidate pa nun. Kaya ang ginawa ng Thunder, tinrade nila si Melo papuntang Atlanta Hawks at winave din naman. Another trio ang nabuo naman sa kanya sa Houston noong 2019 kasama si CP3 at James Harden. Nakalaro lang ng 10 games si Melo kasama si Harden at si CP3 para sa Houston kasi hindi lang mailagay ni Mike D'Antoni sa offensive setup nila si Carmelo na gusto pa rin tumira na mas marami, pero si James Harden na ang best player ng team nila. Nagbago lang yung datingan ni Melo nung malipat siya ng Portland dahil kay Damian Lillard. Si Russell Westbrook naman, tinrade papuntang Rockets kapalit ni CP3 at multiple draft picks na dito nagsimula na yung OKC mamakyaw at makontrol yung NBA noong 2019. Si Paul George naman napunta ng Clippers. So technically, nasa Clippers yung second best player ng isang best team na napunta kasama yung best player ng best team nun, si Kawhi. Parehas nga lang malaki ang ego ni Westbrook at ni James Harden. Yun kasi ang naging problema pa nila dun. Nakapasok naman sila sa playoffs noon, number 4 sa bubble dito sa West. Ito rin yung time na ginamit si PJ Tucker bilang sentro. Nanalo naman ang Rockets noon gamit yung ganong taktika, pero sa playoffs hindi naging effective dahil mas malalaking player na yung nakakatapat nila. After ng isang taon sa Houston, umalis din si Russell Westbrook at na-trade sa Wizards. Kapalit naman si John Wall. Doon nag-umpisang halos bumabagsak na yung karir niya. Iba pa ang naging senaryo noon nung napunta siya sa Lakers. Second best player sa isang worst team na napunta din sa isang worst team. Ang isa pang nag-fail na duo, Chris Paul at Steph Curry sa Golden State. Timing din na ito yung unang taon na walang Bob Myers sa Warriors. Kasi kung andun siya, malamang hindi mangyayari ang duo na to. Ito yung isa sa worst trade na ginawa ng Golden State. After kasing i-trade ng Suns si CP3 sa Wizards para kay Bradley Beal gamit yung multiple player at draft picks, kinuha naman ng Golden State si CP3 para di umano hindi na mapagod at problemahin ni Steph ang offense ng Warriors. Kapalit nun, Jordan Poole, Patrick Baldwin, Ryan Hollins at 2 draft picks. Kaya naging worst trade yun, nagpakawala ng maraming asset ang Warriors na umalis din naman si CP3 sa Golden State nang walang kapalit. Kaya nga kung nandun si Bob Myers, hindi mangyayari yung duo na yun. Nakalaro ng 58 games sa taon na to noong 2024 si Chris Paul. 33 and 25 record siya nun. May total ang Golden State na 46 and 36 record, number 10 sa West. Natalo pa sila sa play-ins. May kumbay naman na 40 games na magkasama si Steph at si CP3. Laglag din sila kontra Sacramento nun at nawala pa yung isa sa best player nila kasabay nitong si Chris Paul, si Klay Thompson. Binalak pa ng Golden State na i-decline yung non-guaranteed contract ni CP3 para isign siya na mas mababa at pa-retain pa rin ng Golden State. Kaso ang ginawa ni CP3, lumipat papuntang San Antonio at naging reason din na umalis si Klay Thompson. Kaya hindi lang nag-fail yung duo ni Steph at ni CP3 kundi nag-fail yung trade na yon dahil nawala yung isa sa prize possession player ng Warriors.